Ito ang aktwal na video kuha mula sa CCTV ng Land Bank of the Philippines sa West Avenue, Quezon City na hinold up noong January 22, 2008. Ang mahalagang videong ito na sana'y naging susi sa pagkakakilanlan ng mga suspect na nasa likod ng nasabing bank robbery, naging balakid para sa intelligence ng National Capital Region Police Office o NCRPO dahil sa kalidad ng CCTV na ginamit ng nasabing bangko. Naobserbahan namin na yung mga ginagamit na CCTV is medyo obsolete. Napansin nyo, dun sa dalawang bangkong nakita natin, yung mga CCTV is black and white pa at nagpi-flicker. Ayon sa isang CCTV expert, karamihan daw sa mga bangko para lamang makapag-comply sa requirements. Hindi isanalang-alang ang uri at kalidad ng kanilang ginagamit na CCTV sa loob ng kanilang mga establishmento. Kasi yung ibang bangko, para makapag-comply lang sa law, nagpapalagay ng CCTV para masabing may CCTV. Pero yung recording, malabo naman. Kunwari kung may papanuorin ka na nakaraang pangyayari, event, hindi mo makilala yung tao, kaya tayo nagpapalagay ng surveillance para makilala yung mga mukha ng tao. At the same time, makita yung movement. So, para pag nag-playback, at least makita natin kung ano talaga nangyari. Hindi yung nag-playback tayo, malabo pala. Pangalawa, dapat yung mga recorder na ginagamit, hindi lang sa camera, dapat digital na rin siya. Yung mga PC-based, huwag na yung mga analog na VHS tape. Yung digital video recorder nila, dapat may mga features na fast playback, may face recognition, yung mga tipong mga ganon. And then at the same time, yung camera dapat malinaw. Kaya naman para sa mga operatiba ng intelligence, nangangapa sila sa dilim sa mga pagkakakilanlan ng mga suspect sa naganap na hold-up sa Land Bank West Avenue, Quezon City. Kaya minsan nahihirapan kami. Mangangapa kami kung kanina-kanina namin pinakikita yung mga kung sino makakilala. Swertihin na lang kung may mga huli kamit na identify namin. Pero kung hindi titipirin sila, malaking tulong. Kasi added security yung pagkakaroon ng CCTV camera para sa protection din ng bangko ito. Kung bibili sila, dapat yung magandang klase na. Kung hindi pa nahuli ang isa sa mga suspect, hindi mapapangalanan ng ilan sa mga players na lumahok sa isinagawang pang-hold up sa Land Bank. Fortunately, after a week, may nahuli kaming isang subject dito. Ang pangalan niya ay si Ricky Cadavero alias Kambal. Isa sa mga kasama na nang hold up dito sa Land Bank. At kasalukuyan, nakakulong pa rin. 2 Sabado nang nakalipas nang nauna naming naipalabas ang UCPB Bank Robbery sa Bitag na naganap noong October 15, 2007. Ang mga naunang pumasok na suspect o mga starter sa UCPB Bank Robbery ay siya rin mga starter sa Land Bank Robbery nitong nakaraang taon. Based on tactical interrogations na ginawa natin kay Kambal, ring starter ng UCPB, yun din ang nag-starter dito sa Land Bank. Ang unang assessment namin dito ang Pangkulangko Group. Though partially tama kami dahil dun sa ibang mga naglaro. Pero combination pala to ng wari-wari at Osamis Group. Nag-iwan ang tatak ang mga bank robbers sa Land Bank. Ito ay paggamit ng mga baseball cap at bonnet ng mga nagsanib na grupo ng Alvin Flores Group at ng Osamis Group. Kung mapapansin natin sa video na yan, merong mga tao na nakasombrero at walang bonnet. Pero yung mga majority na may takip sa mukha, yun ang grupo ni Alvin Flores. Yung mga walang takip sa mukha, yun naman ang grupo ng mga Osamis. Nasa 20 plus, according dun kay Kambal. Yung mga nakabonet na yan, nakalink yan sa grupo ni Alvin Flores. Subalit, itinuturing ng intelligence na palpak ang Land Bank robbery dahil hindi nakuha ang inaasahang 50 million pesos sa loob ng vault at sa halip, pinagdiskitahan na lang ng grupo ang mga cellphone at pera ng mga depositors.
Negative ang lakad na to. Nasa 50 million yata yung kukunin sana nila dyan. Hindi nila nakita yung bolt dyan. Mga cellphone, pera ng mga tao, yung pera lang sa kaha. Halos negative yan. Nasunog pa yung sasakyan nila. Alam ko yung sasakyan nila nasa Sido ngayon. Mabilisan ang ginawang pang-hold up sa land bank na tumagal lamang ng 3 minuto na baril ang isang gwardya. 11:03 nagsimula, 11:06 bali wala pang 3 minutes tapos na sila. Naiwanan pa yung alias Nikki. Yung kabilang angle naman ng camera, sabay-sabay na yan, pumasok na. Yan, kita mo ang bilis ng kilos nila. Oh. Nang nagkagulo na sa loob, biglang nagdatingan, umatras yung gwardiya. Kaya lang na baril siya eh. Kita mo kagad yung mga nagpasukan. Kinuha yung baril ng gwardiya. Fortunately, nabuhay naman yung gwardiya dyan. Sa nahuling suspect na si Ricky Cadavero alias Kambal, nakasalukuyang nakakulong na pangalanan ang ilan sa mga hold-upper ng land bank. Bali dito sir, mga nakilala dito, yung kaninang bumaril sa gwardiya si Bibi, tapos yung unang pumasok, bali 3 na kagad nakapasok dyan eh, babae tsaka yung 2 lalaki. Si Noel tsaka si Ranger. Ito na yung babae, oh. Yung nakunan natin sa UCPB. Yan si Noel. May hawak na shotgun. Yan si Al. Tapos ito yan, yung mga nakabonit na yan, tao ni Alvin Flores. Halos lahat ng mga nakamahaba. Yan si Kambal. Ito si Imok. Tsaka merong nakabackpack doon. Yun yung si Alin Putot kung tawagin. All in all, umabot sila dyan ng mga 20. Yun ang mga pumasok lang. Si alias Bibi na siya ring bumaril sa gwardya at si alias Al ay parehong napatay sa Parañaque shootout noong December 5, 2008. Si alias Al, tsaka si alias Bibi. Ito naman yung mga nahuli namin na kasabot din nila. Sa videong ito, kuha sa CCTV monitor sa labas ng bangko. Narito ang umpisa ng hold-up ng lumusob ang mga bank robbers. Pansinin ang security guard, hindi na nakaporma, agad pinaputukan at bumulagta. Habang ang isang to, siniguradong hindi na makaganti ang pobreng gwardya, kinuha agad ang baril. Alas 11 ng tanghali, nakapasok na sa loob ng bangko ang mga lumusob na hold-upper. Agad nagpulasan ng mga tao sa kanilang mga inupang silya. Pansinin ang eksenang ito. Ilan sa mga customer nagpumilit sumiksik sa ilalim ng upuan habang ang isang hold-upper abalang-abala sa pangulimbat ng pera sa kaha. Pagmasdan ang isang ito, hinablot pati ang bag at backpack na nagpanik ng mga customer. Simbilis ng kidlat, 3 minuto lang tapos na ang pang-hold up. Muntik pa maiwan ang isang babaeng ito na kasama sa hold up. Panawagan ng intelligence ng NCRPO sa iba pang mga bangko sa Metro Manila. Panawagan namin sa mga Bankers Association of the Philippines, kahit na sana po na maliliit yung nakuha o halos walang nakuha sa bangko ninyo, sana po yung mga ganyang pangyayari puso po natin yung kaso. Gawin po naman yung role nyo na mag-file ng demanda dun sa mga dapat ma-file ng demanda. Kaya tayo nagpapalagay ng surveillance para makilala yung mga mukha ng tao. At the same time, makita yung movement. So, para pag nag-playback, at least makita natin kung ano talaga nangyari. Hindi yung nag-playback tayo, malabo pala. Pangalawa, dapat yung mga recorder na ginagamit, hindi lang sa camera, dapat digital na rin siya. Yung mga PC-based, huwag na yung mga analog na VHS tape. Yung digital video recorder nila, dapat may mga features na
fast playback, may face recognition, yung mga tipong mga ganun. And then at the same time, yung camera dapat malinaw. Hindi natin siya papayagang maghasik na naman ng kalagiman at ang ating pong kababayan ay nabigyan na natin ng kaukulang informasyon at ang kailangan natin ngayon ay yung tulong ng ating taong bayan. Saan naman makita itong Alvin Flores na ito at saka yung mga kasama niya at marami pa. 13 yung hinanap natin na grupo nila na maaaring nandiyan pa sa mga paligid-ligid na nagtatago-tago lang. I-text nyo lang po sa text 2920 upang itong grupong ito ay atin pong maaresto sila, mahabol sila at panagot natin sila sa kanilang mga krimen na nagawa.